So, welcome mga friends, welcome another video. So, sa last video natin ay pinicture natin itong Mastool na na-upgrade natin yung battery niya dahil sa malakas yung kumain. So, abangan nyo mga friends sa susunod na video is i-compare natin ito sa dito. Sa yan at saka dyan. Compare natin sila. So, kung same ba ng reading, accurate ba. So syempre alam naman natin yan at saka yan is mga accurate meter yan. So medyo may kamahalan yan sila. So ngayon mga friends, ang video natin ito is about this inverter welding. So pumasok itong inverter welding sa ating shop na no power, walang display, wala lahat, wala. So pagka-check naman natin is okay naman yung lahat ng mga components. At dito natin nakita yung itong board niya, yung PWM board niya or driver board niya. So ito yung nagko-control sa IGBT. Ito, andito lahat. So nakita natin friends na sira yung ito terminal, itong terminal ito, kaya ito bagong bili ko, ito na yung luma, magtanggal. So makikita nyo dito, ayan o, mga putol-putol na, parang meron wala, meron wala, meron wala, pero sa dito sa kuan meron sila lahat, may lahat sila may linya. So ngayon pinalitan natin ng bago at sana mag-work ito. So pag solder na lang yung kulang, hindi pa na solder natin. So salamat din sa Proskit o board holder. So matagal na sa akin to, minsan-minsan lang nagagamit. Ayan, ganyan yan siya. O ganyan, pwede ganyan, pwede ganyan. May higpitanan dito, gusto ayaw gumalaw. So yan mga friends, so ito ay sa welding diyan siya naka-solder. So pagka-check natin, umaalog-alog na itong board kasi walang support, kaya umalag-alog ang board. At yun na yung mga terminal yan na na damage, na bali, naputol yung mga board niya, yung terminal niya, yung mga pin. So yan guys, sige, solder ko muna yan, tapos kita natin kung power na ba at under na ba. Sige, fast forward natin. So kailangan natin ng reinforcement dito mga friends. Lagyan natin ng reinforcement dito. May mga ganyan, or baka dito para hindi na to malog-alog itong board, kaya nasira ito kasi malog-alog. So ngayon
natin, reinforcement pa natin dito para hindi na magano. So ito yung naging idea natin guys, na lagyan ng foam. Ayan, lagyan natin ng foam, tapos nilagyan natin ng glue para kumapit sa foam. So pag nakagano na, so hindi na siya mahirapan kasi mayroon ng damper sa ilalim. Okay. So ayan na mga friends, na-assemble na natin. Ayan. And hindi ko alam kung mag-working ba ito or sasabog ba. Patay tayo dyan. So pray na lang natin na mag-work ito. So ang issue nito is no power. Okay? No power. So ayan, assemble na natin, screw na lahat. Goods na. So testing natin na i-on. Okay. So watch lang kayo dito. So ayan, steady lang kayo dyan mga friends. Tingnan natin kung gagana ba to. Okay. Uy, gumana. So nag-power on na. So hindi natin alam kung mag-spark ba yan. So testing natin sa labas. Okay. So meron tayong natapos na isa. Meron pang dalawa. Meron pang dalawa doon sa labas. Kita niyo. So lagyan natin ng kabir. Para kung sumabog na lang sa parang. Hindi natin okay para hindi tayo maano, hindi tayo ano ito nahulog to. Good ako nahulog ito kasi ano sa loob. Yung nadamage pa, tapos ito kita natin. Ito yung ano sa pagkahulog. Ito na mga friends, ang final testing para matapos at makuha na itong welding machine. So yan, lagay natin ng welding rod, naka-on na siya, nasa 236 amperes. Yan yung ating test. Okay, please. So tested na, goods. So salamat sa panonood mga friends. Hanggang sa susunod na video naman natin ng mga repair at saka review. Okay, so abangan nyo yung comparison natin sa mastol at saka sa flock at sa e-sight, kung accurate ba din ang mastol. Okay, salamat, bye bye.